Magandang araw sa lahat ng ating mga minamahal na taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel kung saan ang bawat puso ay mayroong kwentong ibinubulong. Sa araw na ito, samahan natin ang isang babaeng pinilit yumuko ng mundo. Isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang umiral sa isang katawang hindi katanggap-tanggap sa mata ng iba. Paano ka lalaban kung ang unang kumalaban sa'yo ay ang sarili mong ina? At paano ka aasang may magmahal kung ang mismong pamayanan mo ang siyang humatol sa'yo? Ito ang kwento ni Liwayway. Halina't pakinggan natin ang simula ng kanyang paglalakbay sa ang sayaw ng kalayaan. Ang bawat hibla ng bestidang sa pilitang isinuot sa kanya ni Amara ay tila isang tanikalang humihigpit sa kanyang paghinga. At sa bawat paghigpit nito, ibinabaon nito ang isang masakit na katotohanan. Para sa kanyang ina, siya ay isang malaking kahihiyan na kailangang itago sa ilalim ng mamahaling tela. Huwag kang yuyuko, Liwayway! Madiin na utos ni Amara, ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balikat ng anak. At huwag na huwag mo akong ipapahiya. Walang isinagot si Liwayway. Sanay na ang kanyang mga tainga sa lamig ng boses ng ina. Sanay na ang kanyang puso sa mga salitang mas matalas pa sa anumang patalim. Itinuon na lamang niya ang kanyang tingin sa sahig na kawayan. Ninanais na sana'y lamunin na lamang siya nito ng buo. Ngayon, ang araw ng pagpili. Isang tao ng kapistahan sa sanhiyas na bato kung saan ang mga binata ng bayan ay pipili ng kanilang mapapangasawa mula sa hanay ng mga dalaga. Para sa iba, ito ay araw ng pag-asa at pag-ibig. Para kay Liwayway, ito ay araw ng paglilitis. Pagdating nila sa plaza, ang sentro ng pamilihan, daan-daang pares ng mata ang tila mga karayom na tumusok sa kanyang balat. Ang bawat bulungan ay parang dagundong ng kulog sa kanyang pandinig. Sinubukan niyang maging invisible na pagkurin ang kanyang malaking katawan para hindi makasagabal. Ngunit ang kahihiyan ay tila may sariling isip. At sa araw na yon, nagkatawang tao ito sa anyo ni Mariikit. Naku, pasensya na. Isang matinis at mapanuyang tawa ang narinig ni Liwayway bago niya naramdaman ang isang malakas na pagbunggo sa kanyang tagiliran. Nawalan siya ng balanse. Ang bayong na puno ng gulay na pilit niyang iwinawaglit ay bumitaw sa kanyang kamay. Gumulong ang mga kamatis, kalabasa at ampalaya sa maalikabok na lupa na parang mga luhang kumalat mula sa kanyang nasirang pagkatao. Oops, sabi ni Marikit, takip-takip pa ang bibig sa isang pekeng pagkagulat. Hindi ko nakita ang dambuhala sa daan. Isang malakas na tawanan ang umalingaw sa buong palengke. Parang alon na rumagasa at lumunod sa natitirang dignidad ni Liwayway. Yumuko siya. Nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang mga gulay na nagkalat. Ang mga pisngi niya ay nag-aapoy sa matinding hiya. Nais niyang umiyak, ngunit pati ang mga luha niya ay tila natuyo sa takot. Habang siya'y nakaluhod, isang malaking anino ang tumabon sa kanya. Pinapayapa ang tirik na araw. Bago pa man siya makatingin, isang malaki at magaspang na kamay ang pumulot sa huling kamatis. Pag-angat niya ng kanyang paningin, isang pares ng seryosong mata ang sumalubong sa kanya. Si Tibay, ang lalaking kinatatakutan ng lahat sa sanhiyas na bato. Isang higanting bihirang magsalita na laging may ulap ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Hindi ito kumibo. Inabot lang nito ang kamatis sa kanya. Sa paggalaw ng braso nito, bahagyang umangat ang manggas ng kanyang damit at nasilayan ni Liwayway ang isang mahaba at pangit na pilat na gumuguhit sa balat nito. Tumayo si Tibay at hinarangan si Liwayway mula sa mapanuring tingin ng mga tao. Ang kanyang malapad na likod ay naging isang pansamantalang pader sa pagitan niya at ng buong mundo. Biglang tumahimik ang lahat nang dumating ang pinuno ng bayan. Tibay, sigaw nito, pinapatawag ka.
Bilang huling binatang walang asawa sa angkan ninyo, kailangan mong pumili. Ngayon na, naramdaman ni Liwayway na humigpit ang buhol sa kanyang lalamunan. Ito na yon, ang huling dagok sa kanyang kahihiyan. Tiyak na si Marikit ang pipiliin nito at pagtatawanan na naman siya ng lahat sa pag-aakalang may pag-asa pa para sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang pagbigkas sa pangalan ni Marikit. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa plaza. Dumaan ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Ano pang hinihintay mo, Tibay? Pumili ka na, sabi ng pinuno. Tila naiinip. Nagmulat ng mata si Liwayway. Nakita niya ang lahat na nakatingin kay Tibay. At si Tibay nakatingin sa kanya. Walang emosyon, walang ngiti, walang awa. Tanging isang tingin na hindi niya mabasa. Dahan-dahan, itinaas ni Tibay ang kanyang kamay. Ang magaspang at makapal na daliri nito na pinatigas ng maraming taon ng pagtatrabaho sa bukid ay itinuro diretso sa puso ng kanyang kinalalagyan. Ang bulungan ay napalitan ng isang kolektibong paghinga ng pagkagulat. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liwayway. Ang lalaking isinumpa ng bundok, ang lalaking simbolo ng kalungkutan at misteryo, ay pinili siya. Siya ang kahihiyan ng sanhiyas na bato. Ang katahimikan ay nabasag ng isang alon ng hindi makapaniwalang bulungan na mabilis na naging isang dagat ng hayagang pangungutya. Ang daliri ni Tibay ay nanatiling nakaturo kay Liwayway, hindi gumagalaw, na tila isang hatol na hindi na mababawi pa. Ano? Isang tinig ang sumigaw. Pumili siya ng isang hindi na nito natapos ang sasabihin, ngunit ang sumunod na hagik-gikan ay sapat na para punan ng patlang. Bakit siya? Bulong ng isang alis sa katabi. Sa lahat ng magagandang dilag, pinili niya ang babaeng walang halaga. Nakita ni Liwayway ang kanyang inang si Amara, nakatayo na parang isang estatwang bato. Ang mukha ay blangko sa pagkabigla, bago ito napalitan ng isang madilim na ulap ng galit. Ngunit ang pinakamasakit na reaksyon ay mula kay Marikit. Lumapit ito na parang isang ahas na handang manuklaw. Ang kanyang kagandahan ay nabalutan ng purong kamandag. Hinarang nito ang kanilang daraanan. Ang mga mata nito'y hindi nakatingin kay Liwayway, kundi diretso kay Tibay. Pagkatapos ng lahat, singhal ni Marikit, ang boses ay nanginginig sa galit. Ito ang pinili mo? Ang salitang ito ay binitiwan niya na parang isang basurang idinura. Hindi sumagot si Tibay, hindi niya tinapunan ng tingin si Marikit. Sa halip, sa isang tahimik at tiyak na kilos, lumakad lamang siya paikot dito, na parang isa itong balakid na walang kabuluhan. Nag-iwan siya ng isang malinaw na senyas para sundan siya ni Liwayway. Nahihiya at litong-lito, walang nagawa si Liwayway kundi ang sumunod. Bawat hakbang palayo sa plaza ay isang hakbang papalayo sa tanging buhay na alam niya. Gaano man ito kapait. Ang mga tawa at bulungan ay humabol sa kanya na parang mga multo. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang katahimikan ng lalaking naglalakad sa kanyang unahan. Mahaba ang daan patungo sa bukid ni Tibay. Iniwan nila ang maingay na sentro ng sanhiyas na bato at tinahak ang isang landas na paakyat, palayo sa kabihasnan. Ang tanging naririnig na lamang ni Liwayway ay ang tunog ng kanilang mga yapak sa tuyong lupa at ang sarili niyang kumakabog na dibdib. Pinagmasdan niya ang likod ni Tibay. Malapad, matibay. Isang pader na kanina lang ay naging kanyang panangga. Ngunit ngayon ay isa ng pader na naghihiwalay sa kanila. Ano ang nasa isip ng lalaking ito? Awa? O isang uri ng malupit na pagbibiro? Alinman sa dalawa, parehong nakakatakot. Pagkatapos ng tila isang walang katapusang paglalakad, natanaw niya ang isang lumang tarangkahan na yari sa kahoy. Sa itaas nito
ay may nakaukit na mga salita, bahagyang binura na ng panahon, kanlungan ng payapa, isang pangalan na kabaligtaran ng nararamdaman niyang bagabag. Binuksan ni Tibay ang tarangkahan, isang mahinang langit-ngit, ang tanging tunog na sumalubong sa kanila. Ang bukid ay malawak, ngunit may nababalot ditong kalungkutan. Ang bahay ay yari sa matitigas na kahoy, ngunit halatang matagal nang hindi naalagaan. May kapayapaan sa lugar, oo. Ngunit ito ay kapayapaan ng isang lugar na matagal nang iniwan. Pumasok sila sa loob ng bahay, madilim at malamig. Tanging ang alikabok na lumilipad sa sinag ng araw mula sa bintana ang gumagalaw. Huminto si Tibay sa gitna ng sala at lumingon sa kanya. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis sila sa plaza, tiningnan siya nito sa mata. At sa wakas, nagsalita ito. Ang kanyang boses ay malalim at magaspang na parang kalawang na matagal nang hindi nagamit. Itinuro niya ang isang maliit na silid sa gilid ng sala. Dito ang kwarto mo. Iyon lang. Pagkatapos ng 3 salitang iyon, tumalikod na ito at naglakad palabas, patungo sa bukid. Iniwan si Liwayway na mag-isang nakatayo sa gitna ng isang dayuhang bahay, pasan-pasan ang libu-libong tanong na walang kahit isang sagot. Ang mga sumunod na araw sa kanlungan ng payapa ay hinabi mula sa sinulid ng katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw, mas nakakabingi kaysa sa pinakamaingay na pangungutya. Si Liwayway ay gumigising bago pa man sumikat ang araw. Naglilinis siya, nag-aasikaso ng hardin na napabayaan at naghahanda ng pagkain sa pag-aakalang ang pagiging abala ay makakatulong para maitaboy ang mga anino ng pag-aalinlangan sa kanyang isip. Ngunit sa bawat sulok ng bahay, ramdam niya ang kanyang sarili bilang isang estranghero, isang dayuhang pumasok sa isang sagradong lugar ng kalungkutan. At nariyan si Tibay, isang anino sa kanyang sariling tahanan. Gumigising din ito ng maaga at umaalis para magtrabaho sa bukid. Nagbabalik lamang ito kapag dapit hapon na. Ang balat ay sunog sa araw at ang mga damit ay puno ng lupa. Hindi sila nag-uusap. Kumakain sila sa iisang mesa, ngunit may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Isang gabi, nagluto si Liwayway ng tinola. Ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng mga gulay mula sa maliit na hardin na sinimulan niyang buhayin. Inilapag niya ang mangkok ng mainit na sabaw sa harap ni Tibay, isang tahimik na alay ng kapayapaan. Kinain ito ni Tibay, walang imik. Pagkatapos, tumayo ito. Inilagay ang pinagkainan sa lababo at lumabas ng bahay. Walang salita ng pasasalamat, walang puna. Tila ba ang pagkain ay bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan. Naramdaman ni Liwayway ang panunuyo sa kanyang lalamunan. Kahit ang pangaapi ng kanyang ina ay mas madaling tanggapin kaysa sa ganitong kawalan. Ngunit may mga sandaling ang katahimikan ay nababasag ng maliliit at di inaasahang kilos. Isang araw, habang nililinis niya ang isang lumang bodega, natagpuan ni Liwayway ang isang baul na yari sa kahoy, nakatago sa ilalim ng mga lumang sako. May nakaukit ditong mga bulaklak. Hinaplos niya ang takip nito. Nag-iisip kung anong mga alaala ang nakatago sa loob. Ngunit nanaig ang kanyang paggalang sa espasyo ng lalaki. Hindi niya ito binuksan. Noong gabing iyon, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa sanhiyas na bato. Ang kulog ay parang dagundong ng galit na langit, at ang bawat kidlat ay nagdadala ng mga alaala ng panunokso sa plaza. Nabaluktot si Liwayway sa kanyang higaan, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, pilit na tinatakpan ng kanyang mga tainga. Sa gitna ng kanyang takot, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Nang humina na ang ulan, dahan-dahan siyang bumangon at binuksan ang pinto. Sa sahig, sa tapat mismo ng kanyang silid, ay may isang makapal na kumot na lana, maingat na nakatupi.
Alam niyang galing iyon kay Tibay. Walang salita. Ngunit ang kilos ay sapat na. Isang kumot laban sa lamig ng bagyo. At marahil, laban din sa lamig ng kanyang kalungkutan. Kinabukasan, habang nag-aayos ng nasirang bakod si Tibay, nilakasan ni Liwayway ang kanyang loob. Nagdala siya ng isang basong tubig at iniabot ito sa kanya. Pawisan ang mukha ni Tibay at sa pag-abot niya ng baso, ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Sa sandaling iyon, napansin ni Liwayway na ang mga mata ni Tibay ay hindi nakatingin sa kanyang mukha o sa kanyang katawan. Nakatitig ito sa kanyang mga kamay, sa mga kalyo at gaspang na nakuha niya sa pagtatrabaho sa kanilang bakuran noon at ngayon sa pagbuhay sa hardin ng kanlungan. Hindi ito isang tingin ng paghuhusga o pagkaawa. Ito ay isang tingin ng pagkilala. Tila nakita nito ang isang kaparehong kaluluwang sanay sa bigat ng pagbabanat ng buto. Ang maliit na sandaling iyon ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Sapat na lakas para tanungin ang katanungang matagal nang bumabagabag sa kanya. Noong gabing iyon, sa hapagkainan, habang ang katahimikan ay muling bumabalot sa kanila, huminga siya ng malalim. Bakit? Halos pabulong niyang simula. Tumigil sa pagkain si Tibay at nag-angat ng tingin. Bakit ako? Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit buo. Hindi kumibo si Tibay. Ibinaba nito ang kanyang kubyertos. Ang mga mata nito ay muling naging inscrutable. Isang malalim na balon ng mga lihim. Ang katahimikan na sumunod ay mas matindi, mas puno ng tensyon kaysa sa dati. Tila ba ang buong bigat ng kanilang sitwasyon ay nakasalalay sa magiging sagot nito. Ngunit wala itong sinabi. Hindi sinagot ni Tibay ang tanong ni Liwayway. Ngunit kinabukasan, may nagbago. Sa kanyang karaniwang lugar sa hapagkainan, sa tabi ng kanyang plato, ay may isang maliit na bulaklak parang. Isang munting piraso ng kulay lila sa gitna ng kulay abo nilang umaga. Walang salita, walang paliwanag. Ngunit bawat umaga mula noon, laging may sariwang bulaklak na naghihintay sa kanya. Isang tahimik na pag-amin na kahit hindi siya nagsasalita, nakikita siya nito. Ang mumunting pag-asang idinulot ng mga bulaklak ay agad ding nilanta ng isang hindi inaasahang bisita ang dumating isang hapon. Si Marikit, dala-dala ang isang basket ng pagkain na halatang pilit lamang ay pumasok sa kanilang bakuran na parang siya ang may-ari ng lugar. Liwayway, bati nito. Ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Dinalhan ko kayo ng merienda. Mahirap na. Baka hindi mo maalaga ang mabuti si Tibay. Inilapag ni Marikit ang basket sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang kabahayan na may halong pandidiri. Alam mo na, patuloy nito sa isang boses na kunwari nagmamalasakit. May mga bagay na hindi kayang pagalingin ng pag-aalaga lang, lalo na kung ang sugat ay galing sa bundok. Baka kasi may trauma pa siya. Bawat salita ay isang patalim na tumarak sa puso ni Liwayway. Ang bundok. Ito na ang ikalawang beses na narinig niya ang tungkol dito. Anong trahedya ang itinatago ng lalaking nagbibigay sa kanya ng mga bulaklak? Ang mga salita ni Marikit ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kaya't kinabukasan ay nagpasya siyang bisitahin ng kanyang ina. Nagbabaka sakaling makahanap ng kahit kaunting kapanatagan, ngunit sinalubong lamang siya ng pamilyar na lamig. Anong ginagawa mo rito? Bungad ni Amara. Hindi ka ba nahihiya na ipakita pa ang mukha mo matapos ang iskandalong ginawa mo? Ina, gusto ko lang. Umalis ka na. Putol ni Amara. Tumalikod ito. Sa kanyang pagmamadali, nasagi nito ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng aparador. Nahulog ito at bumukas. Gumulong palabas ang laman. Isang pares ng luma at gastadong sapatos ng pagsasayaw. Pupulutin sana ito ni Liwayway, ngunit mabilis pa sa kisap matang dinampot ito ni Amara. Ang mukha ay napuno ng galit
at isang emosyong hindi niya mawari. Sakit. "Huwag mong hawakan yan," sigaw nito bago isinara ang pinto ng malakas. Bumalik si Liwayway sa kanlungan ng payapa na mas lalo pang gulong-gulo. Ang mga tanong ay nagsasayawan sa kanyang isip. Ang bundok, ang trauma, ang mga sapatos ng kanyang ina. Tila lahat ng tao sa paligid niya ay may itinatagong lihim. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa bodega. Sa madilim na sulok, tila tinatawag siya ng baul na kahoy na dati pinili niyang huwag pakialaman. Ngayon, iba na. Ang mga salita ni Marikit, ang galit ni Amara, at ang katahimikan ni Tibay ay nagtulak sa kanya. Kailangan niyang malaman. Nanginginig ang mga kamay, itinaas niya ang takip ng baul. Ang unang tumambad sa kanya ay isang larawang kupas. Si Tibay, mas bata, mas payat at nakangiti. Isang nangiting nagpaliwanag sa buong mukha nito. Isang nangiting hindi pa niya kailanman nakita. At sa tabi nito, may isang magandang babae. Ang buhok ay mahaba at nakatirintas. Ang mga matay nagniningning. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Isang kirot ng selos na hindi niya inaasahan ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng larawan ay may mga lumang papel. Mga ginupit na balita mula sa isang dyaryo. Binasa niya ang mga headline. Trahedya sa minahan ng hiyas. Kumitil ng buhay ng marami. At ang nag-isang nakaligtas, nagluluksa. Naroon ang kwento. Isang pagguho sa minahan ng bato sa bundok. Maraming namatay. Kasama na roon ang pangalan ng babae sa larawan, ang kanyang kasintahan. At si Tibay, ang nag-iisang nakaligtas, ay natagpuang may hawak pa rin sa kamay ng nobya sa ilalim ng mga gumuhong bato. Ngayon, naiintindihan na niya ang pilat, ang kalungkutan, ang katahimikan. Habang hawak niya ang larawan, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Tibay. Ang kanyang muka ay hindi na blanko. Ito'y isang maskara ng sakit at galit na ngayon lang niya nakita. Ang mga mata nito ay nakatutok, hindi sa kanya, kundi sa larawang hawak niya. Nang magsalita ito, ang boses niya ay hindi na lang magaspang. Ito'y isang mababang dagundong na puno ng sakit. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Anahan ko, Bobby. Tibay, nang makita niya si Liwayway na hawak ang larawan, isang pader na matagal na niyang itinayo, sa loob ng kanyang puso ang biglang gumuho. Ang larawang iyon, ang huling piraso ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Ang namaya, ang ngiti ni Elena, ang init ng kamay nito na huli niyang naramdaman bago ang lamig ng bato at lupa. Flashback. Ang hangin sa loob ng minahan ay mabigat at amoy pulbura. "Mag-iingat ka, mahal," sabi ni Elena. Ang boses ay mas matamis pa sa pulot. Hinawakan niya ang kamay nito. "Lagi naman," sagot niya. Pagkatapos ay dumating ang isang ugong, isang pagyanig, at kadiliman. Tanging ang paghigpit ng kamay ni Elena ang kanyang naramdaman bago ito unti-unting lumuwag. Ang sakit ay bumalik na parang isang alon, sariwa at brutal. At ang galit. Galit sa sarili, galit sa bundok, galit sa kapalaran, ay naghahanap ng mapagbubuntunan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na mas matalas kaysa sa kanyang intensyon. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Liwayway, ngunit may iba pa roon. Isang bagay na hindi niya inaasahan. POV, Liwayway. Ang galit sa boses ni Tibay ay dapat sana'y nagpatiklop sa kanya. Dapat sana'y nagpabalik sa kanya sa dati niyang katauhan na laging yumuyuko. Ngunit sa halip,
Isang kakaibang tapang ang umusbong sa loob niya, tapang na isinilang mula sa pag-unawa. Mabilis niyang ibinaba ang larawan at humakbang palapit. Walang nagbigay sa akin ng karapatan. Mahina niyang sagot, ngunit matatag. Pero gusto kong maintindihan. Maintindihan ang ano? Sigaw ni Tibay, ang boses ay basag. Hinablot niya ang baul at isinara ito ng malakas. Na dapat ako ang namatay doon. Na ako ang dapat nasa ilalim ng mga batong yon, hindi siya? Yun ba ang gusto mong maintindihan? Sa wakas, ang sakit na matagal na niyang kinikimkim ay lumabas na. Ang mga salita ay puno ng lason na para lamang sa kanyang sarili. Nakita ni Liwayway hindi ang isang halimaw na kinatatakutan ng bayan, kundi ang isang taong nalulunod sa sarili niyang pagdurusa. Hindi siya umatras. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya sukat akalain. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pangit na pilat sa braso ni Tibay. Ang balat nito ay magaspang, isang mapa ng sakit na dinanas nito. Nagulat si Tibay sa kanyang ginawa. Ang mga kalamnan nito ay nanigas, ngunit hindi nito inalis ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan, bulong ni Liwayway. Ang mga salitang iyon, mga salitang malamang ay wala pang nagsasabi sa kanya, ay tila nagpabagsak sa huling depensa ni Tibay. Ang malaking katawan nito ay nanghina. Napasandal ito sa pader. Ang mukha ay isinubsob sa kanyang mga palad. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang lalaking isinumpa ng bundok na umiyak. Walang tunog. Tanging ang marahas na pagyanig ng kanyang mga balikat. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang ang kanyang kamay na manatili sa braso nito. Isang tahimik na presensya sa gitna ng kanyang bagyo. Nang sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay pula at puno ng sakit. Ngunit wala na ang galit. Sa sandaling iyon, sa loob ng maalikabok na bodega, sa gitna ng mga multo ng nakaraan, isang bagay ang nagbago. Ang pader na naghihiwalay sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Tiningnan nila ang isa't isa, hindi na bilang dalawang estranghero na pinagsama ng pagkakataon, kundi bilang dalawang kaluluwang nakakita sa mga pilat ng isa't isa. Ngunit sa labas ng kanilang tahimik na santuaryo, isa pang anino ang nagmamasid. Si Marikit, na bumalik sa pag-aakalang makakahanap pa ng gulo, ay nasaksihan ng lahat mula sa siwang ng bintana. Isang nangiting mapang-api ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang trahedya ni Tibay ay hindi na isang lihim. Ito na ngayon ang kanyang sandata. Kinagabihan, bago pa man maproseso ni Liwayway at Tibay ang kanilang bagong koneksyon, isang lason na ang kumalat sa buong sanhiyas na bato. Isang tsismis na sinimulan ng isang tinig na puno ng inggit. Alam niyo ba? Ang babaeng walang halaga ay nakatira sa bahay ng isang mamamatay tao. Ang kasinungalingan ni Marikit ay parang apoy sa tuyong damo. Sa loob lamang ng isang umaga, ang kwento ng trahedya sa minahan ay nabaluktot at naging isang kwento ng krimen. Si Tibay, ang nag-iisang nakaligtas, ay naging ang duwag na nagligtas sa sarili. O mas malala pa, ang taong may kasalanan sa lahat. Naramdaman ni Liwayway at Tibay ang pagbabago sa hangin nang pumasok sila sa bayan para mamili ng mga pangunahing pangangailangan. Ang dating mga tingin ng pangungutya para kay Liwayway ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang pinaghalong takot at pagkamuhi na ngayon ay para sa kanilang dalawa. Ang mga dating bumabati sa kanila ay biglang umiiwas ng tingin. Ang mga nagbubulungan ay hindi na nag-abalang takpan pa ang kanilang mga bibig. Ayan na sila. Dinig ni Liwayway na sabi ng isang tindera. Ang malas at ang mamamatay tao. Pumunta si Liwayway sa tindahan ni Aling Flora para bumili ng bigas, ang tindahang dati niyang pinupuntahan linggo-linggo. Ngunit ngayon, hinarangan ng matandang babae ang kanyang daan. Pasensya na Liwayway, sabi nito,
Ang mga mata ay nakaiwas. Wala na kaming bigas. Isang kasinungalingan dahil kitang-kita ni Liwayway ang mga sako ng bigas sa likuran nito. Sa bawat tindahan, pareho ang kanilang naranasan. Tinanggihan, itinaboy, tinalikuran. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating nang makita nila si Amara sa gitna ng plaza. Tumakbo si Liwayway palapit sa ina, umaasa sa isang katiting na pagdamay. "Ina," tawag niya. Lumingon si Amara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Sa harap ng lahat ng mga matang nakatingin sa kanila, nagsalita ito sa isang boses na malinaw at malupit. "Huwag mo akong tawaging ina," sabi nito. "Wala akong anak na kahihiyan ng pamilya. Wala akong anak na pumapatol sa isang tulad niya." Itinuro nito si Tibay na may pandidiri. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang mga salitang yon, binitiwan sa publiko, ay mas masakit pa sa 10 sampal. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit bago pa man siya tuluyang manghina, naramdaman niya ang isang matatag na presensya sa kanyang likuran. Si Tibay. Humakbang ito at tumayo sa pagitan ni Liwayway at ng buong mundo. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nangatwiran. Ngunit ang kanyang tindig ay nagsasabi ng lahat. Ang kanyang malapad na likod, na dati simbolo ng distansya, ay naging kanyang panangga. Hinarap niya ang mapanghusgang tingin ng lahat. Sinasalo ang bawat salitang ibinabato sa kanila upang hindi na ito tumama kay Liwayway. Kinuha ni Tibay ang kamay ni Liwayway. Ang kanyang palad ay magaspang at mainit. Isang angkla sa gitna ng rumaragasang bagyo. At sa katahimikan, hinila niya ito palayo sa plaza, palayo sa mapanghusgang bayan. Sa kanilang paglalakad pabalik sa kanlungan ng payapa, walang nagsalita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay isang katahimikan ng pagkakaisa ng 2 taong magkasamang lumalaban sa mundo. Pagdating nila sa bukid, binitawan ni Tibay ang kanyang kamay. Inaasahan niyang makikita ang isang babaeng wasak at umiiyak. Ngunit hindi luha ang nakita niya sa mga mata ni Liwayway. Nakita niya ang apoy. Pinunasan ni Liwayway ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumingin siya sa mga bundok na nakapalibot sa kanila, ang mga parehong bundok na naging saksi sa trahedya ni Tibay. At pagkatapos, tumingin siya diretso sa mga mata ni Tibay. Ang kanyang panga ay matigas sa determinasyon. "Hindi na ako magtatago," sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang bagong tuklas na lakas. "Hindi na tayo magtatago." Kinagabihan, habang si Tibay ay nag-aayos ng kagamitan, isang mahinang tunog ng musika ang kanyang narinig mula sa loob ng bahay. Isang lumang plaka ng kundiman. Pumasok siya at nakita niya si Liwayway na nakatayo sa tabi ng isang lumang ponograpo na natagpuan nito. Ang mukha ni Liwayway ay seryoso, halos mapanghamon. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang puso ni Tibay ay biglang kumabog ng mas mabilis. Huminga ito ng malalim. Tila kinukuha ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. "Turuan mo akong sumayaw." POV, Tibay. Ang 4 na salitang iyon, "turuan mo akong sumayaw," ay tumama kay Tibay na parang isang kidlat mula sa isang maaliwalas na langit. Sayaw. Ang salita ay nagbukas ng isang sugat na matagal na niyang pilit na isinara. Ang pagsasayaw ay pag-aari ni Elena. Siya ang marunong, ang magaling. Ang tanging ginagawa niya noon ay ang tumayo at panoorin ito ng may paghanga. At kung minsan, kapag pinilit siya nito, ay ang sumubok na sumabay sa mga yapak nito sa sahig na kawayan. Laging natatakot na matapakan ang magaan nitong mga paa. Ang pagsasayaw ay isang masayang alaala. At dahil doon, ito ang pinakamasakit sa lahat. "Hindi ako marunong," mabilis niyang sagot.
isang kasinungalingan, isang pader na muli niyang itinayo. Hindi na tinag si Liwayway, tila inaasahan na niya ang sagot na yon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng determinasyon na ngayon lang niya nakita. Kung gayon, sabi nito, ang boses ay mahinahon. Nabay tayong matuto. Mayroong apoy sa mga mata ni Liwayway na hindi niya kayang tanggihan. Isang apoy na nagsasabing hindi ito susuko. Para sa kanya, para sa kanila. Kaya, sa kabila ng pagtutol ng bawat hibla ng kanyang pagkatao, sa kabila ng mga multo na sumisigaw sa kanyang isipan, dahan-dahan siyang tumango. Ang kanilang mga unang aralin sa pagsasayaw ay isang komedya ng mga pagkakamali. Ginanap sa kanilang sala, sa salyo ng kaluskos ng lumang plaka. Ang malaking katawan ni Tibay ay pakiramdam niya'y mas malaki at mas asiwa pa kaysa dati. Ang mga paa ni Liwayway na sanay sa matigas na lupa ng bukid ay tila may sariling isip. Aray, daing ni Liwayway nang matapakan ni Tibay ang kanyang paa sa ikatlong pagkakataon. Pasensya na, ungol ni Tibay, handa nang sumuko. Ngunit sa halip na magalit, isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Isang tunog na tila musika, mas maganda pa kaysa sa tumutugtog na kundiman. Maya-maya, natagpuan ni Tibay ang sarili niyang napapangiti. At pagkatapos, isang tunog na halos dayuhan na sa kanyang pandinig. Ang lumabas sa kanyang lalamunan, isang mahinang tawa. Ang unang tawa niya sa loob ng maraming taon. Sa bawat maling hakbang, sa bawat pagkatapilok, isang piraso ng pader sa pagitan nila ang unti-unting gumuho. Natutunan nilang pagtawanan ang kanilang mga sarili. Natutunan nilang magtiwala. Natutunan ni Liwayway na ipaubaya ang kanyang bigat kay Tibay, na maniwala na hindi siya nito hahayaang bumagsak. At natutunan ni Tibay na humawak ng hindi nasasakal, na umalalay ng hindi kumokontrol. Isang gabi, habang sila'y nagpapahinga, ikinuwento ni Liwayway ang tungkol sa mga sapatos na nakita niya sa baul ng kanyang ina. Noon, pangarap daw niyang maging isang magaling na mananayaw. Sabi niya, ang boses ay may bahid ng lungkot. Natahimik si Tibay. Bigla niyang naunawaan. Ang galit ni Amara ay hindi lamang galit. Ito ay isang basag na pangarap na ipinapasa nito sa kanyang anak. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang pagsasayaw ay gumaling. Ang mga yapak ay naging mas tiyak. Ang mga galaw ay naging mas magaan. Isang gabi, habang umiikot sila sa saliw ng isang mabagal na himig, nawala ang lahat sa paligid. Ang maalikabok na sala ay naging isang marangyang bulwagan. Ang tanging nakikita na lamang ni Tibay ay ang mga mata ni Liwayway. Nagniningning sa liwanag ng gasera. Wala na ang multo ni Elena. Ang naroon na lamang ay si Liwayway. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Ang kanilang mga noo ay halos magdikit. Sa sandaling iyon, handa na sana siyang gawin ang matagal nang isinisigaw ng kanyang puso. Ngunit isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanilang sandali. Nakatayo sa labas ang pinuno ng bayan, ang kanyang mukha ay seryoso. Tibay, sabi nito. Nalalapit na ang pista ng Sanhiyas at ayon sa tradisyon, magkakaroon ng sayawan sa plaza. Obligado ang lahat na sumali. Ang mga mata ng pinuno ay tila tumagos sa kaluluwa ni Tibay, puno ng isang nakatagong kahulugan. Panahon na para harapin mo ang musika, Tibay. POV, Liwayway. Ang gabi ng pista ay bumaba sa sanhiyas na bato na may dalang kakaibang kaba. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga nilutong kakanin at ng tunog ng masayang musika. Ngunit para kay Liwayway, ang bawat tunog ay tila isang babala. Ang bawat ilaw ay tila isang mitya na malapit ng sumabog. Sa maliit nilang silid, tinitigan niya ang kanyang refleksyon
sa isang basag na salamin. Suot niya ang isang simpleng bestida, isang luma niyang damit na tinahian niya ng mga sinulid na may kulay para magmukhang bago. Hindi ito maganda tulad ng mga damit ni Marikit, ngunit ito ay sa kanya, gawa ng kanyang mga kamay. Nang handa na siyang lumabas, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Tibi. Suot ang pinakamalinis nitong polong kamiseta. Sa kamay nito, may hawak na isang pamilyar na bagay. Isang bulaklak parang kasing lila ng mga bulaklak na iniiwan nito sa kanyang mesa tuwing umaga. Dahan-dahan, isinukbit ito ni Tibay sa kanyang buhok, sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang magaspang na mga daliri ay saglit na dumampi sa kanyang pisngi, nag-iwan ng isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Para sa pinakamatapang na babaeng kilala ko, bulong nito, ang boses ay puno ng isang emosyong ngayon niya lang narinig. Ang mga salitang iyon ay naging kanyang baluti. Ang bulaklak ay naging kanyang korona. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa sentro ng bayan. Bawat hakbang ay tila isang anunsyo. Sa pagpasok nila sa maliwanag na plaza, ang masayang ingay ay unti-unting humina, na parang isang radyong biglang nawalan ng signal. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang bulungan ay nagsimula muli. Isang ahas na gumapang sa sahig ng plaza. Nakita ni Liwayway si Marikit at ang mga kaibigan nito sa isang sulok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pang-aalipusta. Naghagikgikan sila, tinatakpan ng kanilang mga bibig na parang mga batang nang aasar. Sinubukan ni Liwayway na huwag pansinin, ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hinigpitan ni Tibay ang hawak nito, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Igininala ni Liwayway ang kanyang paningin sa mga taong naroon, sa mga mukhang dati niyang tinatawag na kapitbahay, kaibigan, kababayan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na may paghusga. At sa isang madilim na sulok, malayo sa mga ilaw, natanaw niya ang isang pamilyar na anino. Ang kanyang ina. Nakatayo si Amara, mag-isa. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, isang blankong canvas sa gitna ng magulong gabi. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Isang segundong puno ng mga salitang hindi masabi, bago si Amara ang unang umiwas ng tingin. Isang malakas na tunog ng gitara ang pumutol sa tensyon. Magsimula na ang sayawan. Sigaw ng pinuno ng bayan. Nagsimulang tumugtog ang banda ng isang mabilis na himig. Ang mga mag-asawa ay nagsimulang pumunta sa gitna. Nagtatawanan at nagsasayawan. Ngunit sinadya nilang lahat na iwan ang isang malaking espasyo sa gitna. Isang bilog na walang laman. Isang entablado na inihanda para sa kanila. Isang entablado para sa kanilang kahihiyan. Nanuyo ang lalamunan ni Liwayway. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa lupa. Ito na iyon, ang sandali ng katotohanan. Naramdaman niya ang pagharap sa kanya ni Tibay. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay. Hinintay niyang magsalita ito na sabihing, umalis na tayo. Ngunit hindi iyon ang ginawa nito. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang buong mundo ay nawala at tanging silang dalawa na lang ang natira. Huminga ito ng malalim, isang hiningang nagbigay lakas sa kanilang dalawa. Pagkatapos, sa harap ng buong sanhiyas na bato, yumuko ito ng bahagya at inilahad ang kanyang kamay. Handa ka na ba? POV, Liwayway. Ang tanong ni Tibay ay hindi nangailangan ng sagot. Ang sagot ay nasa nanginginig niyang kamay na dahan-dahang ipinatong sa nakalahad na palad nito. Sa pagdikit ng kanilang mga balat, isang alon ng determinasyon ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Pinapawi ang bawat bakas ng takot. Inakay siya ni Tibay patungo sa gitna ng plaza, sa gitna ng bilog na inilaan para sa kanila.
Ang musika ay humina at naging isang mabagal, malungkot na kundiman. Tila ba pati ang banda ay naghihintay na mapanood ang kanilang pagbagsak. Ipinulupot ni Tibay ang isang braso sa kanyang baywang, habang ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit. Isang tanggulan laban sa daan-daang matang nakatutok sa kanila. "Tumingin ka lang sa akin," bulong ni Tibay. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang tainga. At iyon ang ginawa niya. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa mga mata ni Tibay. Ang mga matang dati puno ng kalungkutan, ngunit ngayoy sumasalamin sa isang tapang na mula sa kanya. Nagsimula silang gumalaw. Isang hakbang, dalawang hakbang. Ang kanilang mga unang galaw ay maingat at medyo kabado. Ngunit pagkatapos ay naalala nila ang mga gabi sa kanilang sala, ang mga tawanan, ang mga pagkatapilok, ang pagtitiwala. Hindi perpekto ang kanilang sayaw. Hindi ito maganda tulad ng sayaw ng mga profesional. Ngunit ito ay totoo. Bawat pag-ikot ay isang paglaya mula sa isang masakit na salita. Bawat paghakbang ay isang pagtapak sa mga anino ng kanilang nakaraan. Hindi na nila pinansin ang mga bulungan. Hindi na nila pinansin ang mga mapanuyang tingin sa kanilang maliit na mundo. Sa saliw ng musika, tanging sila lang ang mahalaga. Hindi na yumuyuko si Liwayway. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sa harap ng buong bayan, itinaas niya ang kanyang noo. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi isang nangiti ng paghamon, kundi isang nangiti ng dalisay na kaligayahan. "Paivi." "O Amara." Mula sa kanyang sulok sa kadiliman, pinanood ni Amara ang kanyang anak. Inaasahan niyang makikita ang kahihiyan, ang pagkabigo. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na halos dayuhan na sa kanya. Isang babaeng hindi natatakot. Isang babaeng nagmamahal at minamahal. Sa pag-ikot ni Liwayway, nakita ni Amara ang sarili niya noong kanyang kabataan. Sa entablado, suot ang kanyang mga sapatos ng pagsasayaw, puno ng mga pangarap. Mga pangarap na dinurog ng panghuhusga ng iba. Ang sakit na yon, ang pait na yon, ang siyang ipinasa niya sa kanyang anak sa pag-aakalang pinoprotektahan niya ito. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano siya nagkamali. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang pisngi. Isang luha, ang unang luha niya sa loob ng maraming taon. POV, Liwayway. Habang sila'y umiikot, isang figura ang biglang pumasok sa kanilang paningin. Si Marikit. Hindi nito matanggap ang nakikita. Sa isang huling desperadong pag-atake, sinadya niyang iharang ang kanyang paa sa daraanan ni Liwayway. Natapilok si Liwayway at nawalan ng balanse. Ngunit bago pa man siya bumagsak, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Tibay. Sa isang malakas at tiyak na kilos, ibinalik siya nito sa pagkakatayo. Hindi man lang nag-atubili. Hindi nagsalita si Tibay. Tiningnan lang nito si Marikit. Isang tingin na malamig at matalim. Isang tinging nagsasabing, "Tapos na." Sa unang pagkakataon, si Marikit ang yumuko at umatras. Talunan. Ang maliit na insidenteng iyon ang nagpabago sa lahat. Isang matandang mag-asawa sa gilid ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang dating bulungan ng pangungutya ay napalitan ng isang alon ng palakpakan. Hindi dahil sa ganda ng kanilang sayaw, kundi dahil sa tapang na ipinakita nila. Nang matapos ang kanta, huminto sila sa gitna. Humihingal, pawisan, ngunit magkasama. Hindi binitawan ni Tibay ang kanyang kamay. Sa halip, sa harap ng buong sanhiyas na bato, na ngayon ay tahimik na nanonood, dahan-dahan nitong inangat ang kanyang baba gamit ang kanyang mga daliri. At sa unang pagkakataon,
Sa ilalim ng mga ilaw ng pista, hinalikan siya nito. POV, liwayway. Ang halik sa gitna ng plaza ay parang isang selyo, isang pagtatapos sa isang kabanata ng takot at simula ng isang bago. Pagkatapos ng gabing iyon, may nagbago hindi lang sa loob ni Liwayway at Tibay, kundi pati na rin sa buong sanhiyas na bato. Ang kapangyarihan ni Marikit na nakasalalay sa opinyon ng iba ay biglang naglaho na parang bula. Ang mga taong dati sunod-sunuran sa kanyang pangungutya ay nagsimula ng umiwas sa kanya. Ang bayan na dating mabilis humusga ay natutong tumingin ng lampas sa panlabas na anyo at mga lumang tsismis. Isang umaga, habang nagdidilig ng halaman si Liwayway sa hardin ng kanlungan ng payapa, isang anino ang tumabon sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ina, si Amara, na nakatayo sa tarangkahan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na bayong. Walang nagsalita sa simula. Ang katahimikan ay puno ng mga taon ng sakit at hindi pagkakaunawaan. Sa wakas, humakbang si Amara. "Para sa'yo," sabi nito. Ang boses ay garalgal. Inabot nito ang bayong. Sa loob, nakabalot sa isang malinis na tela, ay ang luma at gastadong sapatos ng pagsasayaw. "Ina." "Huwag," putol ni Amara. Umiling ito. "Ako. Patawarin mo ako, anak. Ang pait na kinimkim ko, ipinasa ko sa'yo. Natakot ako na maranasan mo ang sakit na dinanas ko, kaya't ako mismo ang nanakit sa'yo." Tumingin ito sa malawak na bukid, sa mga bundok sa malayo. "Naway isayaw mo ang mga pangarap na hindi ko nagawa." Hindi na napigilan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pagpapagaling. Niyakap niya ang kanyang ina. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang pagyakap nito pabalik. May iba pang mga bisitang dumating sa mga sumunod na araw. Ang pinuno ng bayan ay nag-abot ng isang bote ng alak kay Tibay, isang tahimik na alay ng paumanhin. Ang mga dating umiiwas sa kanila ay nagsimula ng bumati at ngumiti. Ang kanlungan ng payapa ay unti-unting nawalan ng aura ng kalungkutan. Isang hapon, habang magkatabi silang nakaupo sa beranda at pinapanood ang paglubog ng araw, tinanong ni Tibay si Liwayway. "Natatandaan mo pa ba ang tanong mo sa akin noon?" Tumango si Liwayway. "Bakit ako?" Ngumiti si Tibay, isang nangiting umaabot na ngayon sa kanyang mga mata. Hinawakan nito ang kamay ni Liwayway. Ang mga kamay na may kalyo na ngayon ay pamilyar at nakakapagpanatag sa kanya. Noong araw na yon sa plaza, simula niya, lahat sila ay nakatingin sa akin nang may takot o awa. Lahat, maliban sa'yo. Nang bumagsak ka at nang tumayo ka ulit para pulutin ang bawat piraso ng iyong dignidad, nakita ko sa mga mata mo ang parehong lakas na nagpanatili sa aking buhay sa ilalim ng bundok na yon. Hindi ako pumili ng isang kahinaan. Pinili kita dahil nakita ko sa iyo ang pinakamatibay na taong kilala ko. Sa wakas, ang huling piraso ng palaisipan ay nalagay na sa lugar. Hindi siya pinili dahil sa awa. Pinili siya dahil sa kanyang lakas. Magkahawak kamay silang nanatili roon. Pinapanood ang huling sinag ng araw na magpaalam sa likod ng mga bundok. Ang kanlungan ng payapa ay hindi na isang lugar para magtago mula sa mundo. Ito na ngayon ang kanilang mundo. Kinabukasan, ginising sila ng malamig na hangin ng umaga. Magkasama silang lumabas sa beranda, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Sa silangan, ang langit ay nagsisimulang magbago ng kulay. Mula sa madilim na asul, patungo sa kulay kahel at rosas. Tahimik nilang pinanood ang pagsikat ng araw. Isang bagong araw. Isang bagong simula. Ang pangalan niya ay Liwayway. At sa tabi ng lalaking nagturo sa kanya
kung paano muling tumayo at sumayaw. Sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang bukang liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Liwayway at Tibay. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang mga pilat, makikita man o hindi, ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi testamento ng ating katatagan. At ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi natututong isayaw ang mga di-perpektong hakbang ng buhay ng magkasama. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Sana po ay may aral kayong napulot at inspirasyong baon-baon sa inyong mga puso. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento. Ano ang natutunan ninyo kina Liwayway at Tibay? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay share para maabot pa natin ang mas maraming puso. At syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento. At ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.